Breaking news mga kabayan, pangunahing airport sa Israel, binomba ng Lebanon-based group na Hezbollah. Iran, natatakot na nga ba dahil sa pagkapanalo ni US President-elect Donald Trump? Ano nga ba ang naghihintay na kapalaran sa Islamic Republic of Iran ngayong nakabalik na sa pwesto ang mortal nilang kalaban? What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that what you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Ako po si Mimi and welcome sa Ken Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ipinagmamalaki ng militanteng grupong Hezbollah na pinaulanan nila ng mga rockets ang bahagi ng Central Israel kabilang na ang Tel Aviv City. Ayon sa Iran-supported group, tinarget nila ang military base ng Israel Defense Forces na hindi kalayuan sa Ben Gurion Airport na isa sa mga pangunahing international airport sa bansang Israel. Kinumpirma naman ng IDF na 10 rockets ang lumipad mula sa Lebanon. Subalit, karamihan sa mga ito ay nagawa nilang ma-intercept. Gayunpaman, isa sa mga projectiles ng Hezbollah ang tumama hindi kalayuan sa Israeli airport. Wala namang naiulat na casualty ang Israel military sa kabila ng pag-ataking ito ng kanilang kalaban. Sinabi naman ng mga opisyales ng paliparan na hindi nagkaroon ng major impact sa operasyon ng nasabing airport ang isinagawang pag-atake ng Hezbollah. Sa pagkapanalo naman ni US President-elect Donald Trump sa nakalipas na US election noong November 5, tila isang sampal para sa Iran ang katotohanan na kailangan na nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa sa nakalipas na mga taon. Ilang beses nang napabalita na sinubukan ngang paslangin ng Islamic Republic si Trump. Sa isang video na nagmula sa Telegram channel ng Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps or IRGC, nagpost ito ng isang maikling video footage. Makikita dito ang Iranian military na nagbibigay ng matinding banta na papatayin daw nila si Donald Trump. Natapos ang nasabing footage, makikita ang imahe ng dugoang si Trump at ang mga katagang, "We will finish the job." Dahil naman sa mga assassination attempts sa kanyang buhay, agad nagbanta din si Donald Trump na handa siyang durugin ang bansang Iran sa oras na gumawa nga ito ng mga hakbang laban sa kanya at sa Amerika. Sa ngayon na muling nakabalik na sa pwesto si Trump, sinabi ng ilang mga analyst na maaring natatakot na ang Iranian government. Hindi na kasi kakayanin pa ng kanilang ekonomiya ang mga panibagong economic sanctions na posibleng ipapataw ng Amerika pagkaupo ng bagong presidente. Sa araw nga mismo ng pagkapanalo ni Trump, pumalo na agad sa all-time low ang Iranian currency. Isang indikasyon na mapait na kapalaran at hinaharap ng Islamic Republic sa kamay ng Trump presidency. Alam ng Iran na sa ilalim ng administrasyon na ito, muling magbabalik ang maximum pressure policy ng Amerika, kung saan target nito ang Iranian economy na malaki ang naging epekto sa kanilang bansa noong unang termino ng pagkapangulo ni Donald Trump. Ayon sa mga analyst, kahit sino naman daw ang manalo sa 2024 US election, nandyan pa din ang realidad na mananatili ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Islamic Republic of Iran. Sa kasagsagan ng naturang eleksyon ay inaasahang isasagawa ng Tehran ang pangako nitong ikatlong pag-atake sa Israel, subalit hindi naman ito nangyari. Bago pa mahalal bilang 47th US President, sinabi na ni Donald ang kanyang stand sa tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Lantaran nga nitong sinabi na dapat ay wasakin na ng Israel ang mga nuclear facilities ng bansang ito. Sa kabila nito, sinabi ng top Iranian officials
na wala silang pakialam kahit si Donald pa ang muling maging presidente ng Amerika. Ayon sa tagapagsalita ng Iran, maaaring titingnan ng kanilang bansa ang magiging hakbang ng Amerika pagkatapos ng eleksyon. Pero hindi ibig sabihin nito ay magbabago ang kanilang mga plano. Sinabi naman ni Iran President Masoud Pezeshkian na handa silang makipag-usap sa US upang matalakay ang pag-alis sa mga economic sanctions na ipinataw ng Amerika sa Iranian government. Sa kasalukuyan ay tikom pa din ang bibig ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, partikular na sa pagkakaluklok nga ni Trump bilang papalit na presidente ng Amerika. Ibang-iba ito sa nakalipas na 35 years kung saan palagian nitong tinitira ang US political system. Ang pananahimik ng Iranian Supreme Leader ay nakikita naman ng mga analyst bilang sign of weakness dahil nga ramdam na din siguro ni Khamenei na hindi magiging maganda para sa Iran ang pagbabalik ni President-elect Donald Trump. Kung inyong matatandaan mga kabayan, si Trump ay naging tinik sa lalamunan ng Iran at nagpataw ng napakaraming sanction sa Iranian economy. Siya din ang nag-utos na itumba ng Amerika ang Iranian top general na si Qasem Soleimani na siyang tumayo bilang military commander at nag-monitor sa mga proxy ng Iran sa buong Middle East. Matapos ang pagkatalo ni Trump noong 2020 US election, agad na nagmadali ang Iran sa kanilang pagpoproseso ng enriched uranium na ginagamit sa pagdevelop ng nuclear weapon. Dinagdag din ng Iran ang kanilang oil exportation at mas pinalakas ang pagbibigay suporta sa kanilang mga kaalyadong militanteng grupo. Kalaunan nga ay nagresulta ito sa pagsalakay ng Hamas sa Israel na siya namang naging ugat ng mga digmaan sa Middle East. Sa ngayon ay nagbabadya ang ikatlong pag-atake ng Iran sa Israel kasabay ng pagkapanalong ito ni Donald Trump. Marami ang naniniwala na mas magiging motivated si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at hindi na nga ito mapipigilan kung tuluyan na nga nitong wawasakin ang mga nuclear facilities ng Iran. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like mo na din ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako si Mimi at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.